Kumusta ma'am yung ating, o kumusta ma'am yung naging outcome nito pong pagbisita ni Congressman Sara Ilago dito po sa atin noong nakaraang araw? Ano ba yung mga ibinunga nito, sa atin, Ma'am Jen, dito po sa pagbisita niya sa Naga City? Lahat ng mga kababaihan, makabagong Gabriela sa ating panahon kasi po Marso 8 na. Kumbaga ito po ay panahon, buwan ng mga kababaihan. Ano po, ito yung sinadya po ni Congresswoman Sara Ilago. Kaya po bumisita siya dito sa Naga City nung isang araw. Dahil po sa Naga City, kasi meron siyang talk sa Ateneo de Naga University, nagbigay po siya ng tawag niyan yung parang kung paano gumawa ng mga resolution, mga bills sa mga political science students. So bahagi ng pagbisita, kumbaga minaximize namin yung pagbisita niya sa pakikipag-usap sa mga politiko, particular po, nag-courtesy call kami sa Naga City para po, kumbaga kausapin. Kasi ang nakausap namin, nakalib noon si Mayor Lenny Robredo. Kaya si Vice Mayor Bordado po ang nakausap namin. So, kumustahan, kaugnay po sa nangyayari po dito sa Naga City at syempre po kumbaga nagkaroon din ng mga updates kaugnay sa mga nangyayari sa politika. Tapos syempre yun nga, inilapit po ng Gabriela Women's Party sa pamamagitan ni Congresswoman yung kumbaga yung mga programa po ng Gabriela Women's Party. Tapos isa nga po sa sinadya namin dito sa Naga City kasi yung usapin po 'di ba nung usapin ng pagsasapribado ng public market, lalong-lalo na po ang Naga People's Mall. So nagkaroon po kami ng konsultahan sa mga manininda, mga vendors, sa mga opisyalis po ng NAMASFED. Yung asosasyon po yan, grupo ng mga manininda sa Naga People's Mall. So nagkaroon lang po ng mga updates tapos siguro kasi alam naman po natin yung usapin kasi ng pagsasapribado ng mga market o ng mga public market ay kumbaga laganap yan hindi lang sa Bicol kundi sa buong bansa. So isa sa mga updates na kinuha natin ay yung kumusta ang mga manininda sa Naga City at syempre yung usapin ng privatization. So kumbaga meron naman pong nakuha kaming good news particular sa Naga City kasi hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung advokasya, yung laban ng mga vendors dahil po napapanatili naman na kumbaga yung usapin ng pagiging kooperatiba, yung pagsama-sama nila at paninindigan lalong-lalo na dun sa usapin po ng ating mga maliliit na manininda at syempre with the support po yan ng LGU. Tapos sa Naga City po dahil alam naman natin sa Pilipinas, dalawang syudad pa lang, kung hindi ako nagkakamali, ang merong ordinansa kaugnay sa red tagging. So dahil po si Councilor Jess Albios ang proponent niyan sa Naga City. So nagkaroon din po kami ng pakikipagtalakayan sa kanya kaugnay sa anti-red tagging ordinance. Kaya po kumbaga nagkaroon din ng mga updates kung ano ang mga development, yung mga nangyayari sa Naga na nandiyan pa rin ang red tagging. Pero kumbaga ang LGU, binabanggit nga po nila, may assurance sila na binabanggit na kumbaga tutulungan yung mga aktivista, yung mga nare-red tag, lalong-lalo na po sa Naga City dahil meron na ngang ordinance. So pagkahapon po, nagkaroon din kami kasi meron na imbitahan din po si Congresswoman Sara Ilago at ang Gabriela sa isa pong pagtitipon ng mga fisher folks o kaya mga mangingisda sa Calabanga. Ito naman po ay tungkol dun sa napipinto na paglalagay ng offshore windmill sa Calabanga. Actually, hindi lang po siya sa Calabanga, kundi sa may parte din ng Siroma. Ibig sabihin, itong San Miguel Bay, merong napipintong gagawin na offshore windmill project, ang Copenhagen Infrastructure Project. Isa po siyang Denmark Corporation. So kahapon ay, nung 27 po, February 27, napag-usapan dito kung papaano naman, halimbawa kung matutuloy ang proyekto, papaano yung kabuhayan ng mga mangingisda, ng buong mamamayan ng Calabanga at ng nabubuhay sa San Miguel Bay kasi ang isang punto po dito, papaano yung kabuhayan at buhay at syempre po yung mga isda na nakatira sa Calabanga. Kaya isa po yan sa mga abangan nating mga pangyayari, particular po sa 3rd District ng Camarines Sur kasi po apektado talaga ang ating mga mangingisda. So yan po yung dinaluhan ni
Congresswoman Sara Ilago. So, kumbaga meron din po siyang ibig sabihin parang in preparation, parang build up na ginagawa para din po sa Marso 8, yung pandaigdigang araw ng mga kababaihan. Alright. Eto, sunod kong katanungan, Ma'am Jen. Kumusta naman po yung feedback ni Congresswoman Sara sa atin sa pagdalaw niya po rito sa Naga, Ma'am Jen? Opo. Kumbaga, syempre, dahil siksik nga yung araw na yon, kumbaga, masaya naman po yung naging lakad namin, lalong-lalo na sa usapin ng pakikipagkonsultahan. Kasi yun po talaga ang ginagawa ng ating mga kongresista para po malaman yung tunay na kalagayan. Particular po halimbawa yung sa Naga City, dinalaman po nila yung usapin ng mga kababayan nating mga manininda sa Naga City, yung usapin ng renta, yung usapin din, napag-usapan din po yung kaugnay sa VAT. Kasi yung sinasabi nga po namin, yung isa sa campaign ng Gabriela, yung pagpapaalis talaga ng VAT, yung 12% VAT, lalong-lalo na sa panahon ngayon na kahit yung mga manininda, kumbaga, nahihirapan din sila magbenta. Ano po, dahil matumal ang benta, mataas ang VAT na pinapataw ng gobyerno. Tapos syempre mababa naman yung sahod ng ating mga manggagawa. So parang magkakakonekta siya. Kaya kumbaga isa po 'yun sa mga napag-usapan nung 27, lalong-lalo na po kumbaga medyo matagal yung naging konsultahan kasi maraming gustong sabihin, maraming gustong malaman din si Congresswoman, lalong-lalo na po sa kalagayan ng mga Bicolano. So ito po ay regular talagang ginagawa ng ating mga kongresista para po kumbaga mailapit din. At syempre, alam mo naman po yung trabaho sa Congress, di ba? Kailangan gumawa ng mga bills, resolutions at batas na naaangkop talaga dun sa tunay na sitwasyon ng ating mamamayan. Alright. Ito, last question na lang, Ma'am Jen, bago ko i-turn over kay Bombo Kim ang katanungan. So ito, Ma'am Jen, ano ba sa tingin niyo, Ma'am, yung magiging parang magandang impact nito dito sa Naga City and sa buong Kamsur or buong Bicol, itong pagbisita ni Congresswoman Sara dito po sa atin, Ma'am Jen? Siguro kung halimbawa sa usapin, kasi nagkaroon din kami ng parang women's consultation sa mga iba't ibang mga kababaihan na representative ng iba't ibang mga probinsya. Siguro yung magiging magandang impact, lalong-lalo na po ngayong Marso, ano po, dahil Women's Month nga, napag-usapan yung kalagayan ng mga kababaihan. Ibig sabihin kung papaano, kumbaga, binabaka o kaya nilalaban ng ating mga kababaihan yung mga pang-araw-araw. At syempre kung papaano matutulungan ng Gabriela na bitbitin lalong-lalo na po sa Kongreso, sa parliamentary na tinatawag natin, yung usapin ng hinaharap ng mga kababaihan, lalong-lalo na po ngayong Women's Month. Kaya sigurado po yung hinaing ng mga kababaihan nating mga maninda na nakausap po sa market, tapos syempre yung usapin ng mga aktivista na biktima ng red tagging, doon po sa Calabanga, sigurado po magiging mga ng Gabriela hanggang sa Kongreso. Kasi alam naman po natin, palaging kumbaga bias ng Gabriela at ng mga kababaihan, yung sitwasyon talaga o kaya ang ating mga maliliit na mga kababayan. Alright, yun. Sa puntong ito, Ma'am, ibibigay ko naman kay Bombo Kim ang opportunity para makapagtanong po sa inyo. So, Bombo Kim. So ayan po, magandang umaga ulit Ma'am Jen, and welcome po ulit dito sa ating programang Good Morning Philippines. So katanungan ko po munang una ay magkakaroon po ba inaasahan ba natin na magkakaroon tayo ng kilos protesta ulit, mga kaugnay nga po ng pag-commemorar o pag-alala natin ng paggunita natin ng International Women's Month ngayon na taon, and kumbaga ano po ba yung magiging system nito? Ang magiging estilo, Ma'am, ito po ba magiging regional or i-divide ba siya per like major cities sa bawat probinsya dito sa Bicol? Opo. Salamat po sa tanong na yan. So sa buong Bicol po, yun ang pinaghahandaan natin kasi alam naman po natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon, na kailangan talagang, halimbawa itong usapin sa korupsyon, ito ang nakalagay sa t-shirt ko ay yung kurakot dapat managot. Ano po, yung syempre, ang mga kababaihan,
lalong-lalo na po Marso 8 yung tinatawag po nating pandaigdigang araw ng mga kababaihan. Yun po ang pinaghahandaan natin na kumbaga kahit po linggo yan, na magsama-sama ulit ang mga kababaihan, maipanawagan sa ating gobyerno at syempre kumbaga malaman ng publiko. Kumbaga ang tema po na bibitbitin natin ngayon, yung usapin nga po ng pagtatanggal ng VAT, lalong-lalo na sa mga pangunahing bilihin. Kasi naniniwala po tayo na ang VAT, lalong-lalo na yung 12% VAT ay napakataas. Regressive tax siya na kung saan yung mga pangunahing bilihin, halimbawa particular yung crudo, halos 6 o 7 beses na tumaas ngayon pa lang hanggang Pebrero. So ibig sabihin pag tumaas ang produktong petrolyo, tataas din ang mga pangunahing bilihin. Ang bigas, lalong-lalo na po napakamahal. Wala na yung 40 pesos hanggang 40 pesos sa merkado. Tapos pahirapan pa yung pagbili ng bigas sa NFA. So, siguro po, isa yan sa mga bibitbitin nating issue na sana marinig ng ating gobyerno at meron pong petisyon ang Gabriela na VAT tanggalin dahil yan po ang kumbaga ninanakaw na buwis sa ating mga mamamayan. Kasi naniniwala tayo na kailangang ayusin ng gobyerno kasi yung usapin ng VAT ay napupunta din sa korupsyon na dapat sana ay napupunta sa mga serbisyo publiko para sa mamamayan katulad sa edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pa na dapat na tinatamasa. Lalong-lalo na po ngayon, kumbaga kahit mga middle courses, ramdam ang hirap ng buhay dahil nga sa hindi naman tumataas ang kumbaga sa minimum wage earners, ang Bicol ang isa sa may pinakamababa na sahod. Samantalang tinatawag po nating family living wage na 1,200 araw-araw ay hindi sumasapat yung 495 ng sahod ng ating mga manggagawa. So yan po ang mga issue na bibitbitin natin sa darating na Marso 8, lalong-lalo na po dito sa Bicol, ang pinaghahandaan po natin ay magkaroon ng mga kanya-kanyang mobilisasyon sa anumang paraan na gagawin ng ating mga kababaihan. Yan po ay ating pinaghahandaan, lalong-lalo na po ngayong Marso 8, buwan ng kababaihan. Marso 8, pandaigdigang araw ng mga kababaihan, at ang buwan ng Marso, ang buwan ng mga kababaihan. Yan ma'am, siguro tama nga din po talaga na anumang sektor tayo kabilang ay hindi dapat natin pinaghahati-hati ang issue dahil kumbaga konektado at nararamdaman ng anumang sektor yung mga issue sa kumbaga sa sahod, sa crudo and kung ano-ano man po na kailangan nating kumbaga ipanawagan. And siguro madam, diretso tayo dito since nagkita pa lang po tayo sa field dito sa Legazpi, diyan nung nagkaroon tayo ng kumbaga kilos protesta nung ika-4 o 4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power. And kung nakadiretso din po tayo dito sa Naga para dun sa version nila ng kumbaga commemoration, ano po ba yung naging assessment natin ng naging sitwasyon sa kilos protesta? Opo. So, kung sa assessment po natin, galing sa assessment po natin at siguro assessment din ng PNP, sa lado po ng mga progresibong grupo, kumbaga naging matagumpay yung aktibidad kasi kumbaga nakapagdaos ng marcha at naipahayag yung mga panawagan ng ng iba't ibang mga sektor, lalong-lalo na iba-iba pa probinsya ang pumunta po sa Albay para kumbaga magkaroon ng pag-commemorate o kaya pagkakaroon ng protesta kaugnay po sa EDSA People Power Uprising. So naging matagumpay at naging kumbaga matuninong man ang naging aktibidad kang February 25 at nakapagprograma nga naman po sa Capitol. So lumabas din po siya sa mga social media, may mga interview din sa radyo at sa TV at sa print. So sa tingin ko nakita at naging aware ang publiko lalong-lalo na po sa ating mga panawagan kasi hindi lang po yun region-wide kundi nationwide na aktibidad simultaneous na ginawa at sana ay nairehistro naman natin lalong-lalo na po dito sa Bicol yung mga kahingian, mga panawagan natin kaugnay sa pagpapanagot sa mga kurakot at syempre yung usapin po ng pagpapaigting pa ng ating kampanya kaugnay sa korupsyon. At ito nga, kumbaga sa mga susunod pang aktibidad, yung iba pang mga aabangan nating mga aktibidad, lalong-lalo na po sa Bicol at sa buong bansa dahil kailangan po talaga nating papanagutin at tuloy-tuloy ang ating panawagan, lalong-lalo na po at hindi pa natatapos ang issue ng korupsyon dito sa ating bansa.
Ma'am Jen, siguro, mahuling katanungan na lang po galing sa akin bago ko ibalik ang, bola kay, Bobokier, and, dito po ay, kung matatandaan ninyo since, siguro po, matapos itong, paggunitan natin sa EDSA People Power, and siguro baka bago pa nga po 'yun, kumbaga yung bisperas. Ma'am, may mga na-note po kasi tayo na, may mga red tagging posters na naman na naka-post diyan nga po sa parte ng, Daraga diyan sa Legazpi. Ewan ko lang po baka dito sa Naga meron ding mga namataan. And, sa ngayon po kung maalala kasi, yung mga mukha ng mga progressive leaders natin, hindi ko lang po, maalala kung kasama kayo. Ang alam ko po andun si Sir Ramon Rescovilla sa panre-red tag sa mismong, Bicol University po 'yan, madam. Ngayon po yung mga poster nakitaan na yung mga student leaders mismo ng Bicol University, yung mga larawan nila yung andun sa mga red tagging posters. Hingan ko lang po kayo ng komento kung ano po ang masasabi ninyo hinggil dito. Ay, opo, nakarating po sa aming kaalaman yung usapin ng red tagging posters po sa within Bicol University. Actually, nung February 25 yan, meron din sa Naga City. So, itinataon po yan. Kumbaga, hindi naman na nakakagulat. Pero, syempre, nakakagalit, lalong-lalo na sa part ng mga progressive groups, lalong-lalo na po dito sa Bicol. Kasi hindi po talaga nila tinatantanan, lalong-lalo na po sa usapin ng red tagging. Kahit po yung halimbawa yung mga kasamahan namin sa AMAC, yung Albay Movement Against Corruption, ay kasama na din dun sa posters, na alam naman po natin na, kumbaga sinasabi nga natin na ang pinapanawagan naman natin dito ay kumbaga para sa lahat ng ating mga kaubayan, lalong-lalo na dun sa pagpapanagot sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kaya halimbawa kung sa BU, tama yung binabanggit po ng mga kabataan sa BU, yung BUA News kontra Corruption, na sila talaga ang tina-target kasi kumbaga target silang takutin, target silang wag pasamahin sa mobilisasyon dahil alam naman po natin sa panahon ngayon, 'di ba, na maraming mga kabataan talaga ang nahihikayat at kumbaga mulat na sa nangyayari sa ating lipunan kaya sumasama po sila sa mga pagkilos. So alam naman natin na sila ang tina-target noon at syempre pawang mga kasinungalingan po yung mga nakalagay doon at kumbaga dahil nga meron naman pong ginagawang sa usaping legal ang ating mga abogado. Actually, meron na tayong mga kopya ng mga posters at ipinasa na natin yon at pinag-aaralan po yung mga posibilidad ng mga legal na aksyon. At syempre, sa parte naman po natin, kumbaga patuloy pa rin natin ipinapanawagan yung usapin ng kumbaga pagwawakas at syempre paglaban sa red tagging. Kasi ang pinaka-purpose naman po nila, lalong-lalo na ang LCAC, ay patahimikin yung mga nagsasalita parehas namin ng mga aktivista laban sa korupsyon, laban sa katiwalaan ng gobyerno. Pero syempre, kumbaga tayo ay patuloy pa rin dahil kung hindi tayo magsasalita, kasama ang media, lalong-lalo na po sa usapin ng korupsyon, mas lalong walang mangyayari o kaya mas lalong walang mapapanagot sa korupsyon dito sa ating bansa. Alright, yun. Balik sa akin, ma'am, kay Bobokier. Eto, ma'am, siguro bago tayo matapos, dahil medyo kumukunti na lang po yung ating oras, maibigay ko na lang sa inyo, ma'am, ang linya kung meron kayong mga kaganapan, mga gustong, mga dapat na abangan ng mga tao sa atin pong grupo, ngayon, especially ngayong International Women's Month. And kung meron kayong gustong iwan na mensahe sa atin pong mga listeners and viewers in connection po sa ating pag-usapan, bigay ko ulit sa inyo ang linya. Sige, ma'am. Opo, siguro mananawagan na lang ako, kunin ko na lang po yung oportunidad sa lahat po ng mga makabayang Bicolano na nakikinig at tagapagsubaybay ni Bobokier dito po sa programa ng Good Morning Philippines. So siguro po inaanyayahan po namin kayo na merong mga gagawing aktibidad dito po sa Bicol sa Marso 8, yan po ay linggo, sa susunod na linggo, sa paggunita po ng International Women's Day. So pinaghahandaan po ng Gabriela yung mga aktibidad na gagawin, anumang forma, iba't ibang forma ang gagawin, unity walk, merong mga sayaw na gagawin para po ipahayag. Kumbaga ito po ay simpleng pagpapahayag lang ng ating mga kababaihan para sa mga issue, hinaing ng mga kababaihan, kaugnay sa VAT, sahod, kaugnay po sa korupsyon. So yan po ulit ang mga issue na ating mga bibit-bitin, lalong-lalo na po dito sa Bicol. Kaya siguro abangan po at syempre makiisa tayo sa mga aktibidad na ating gagawin at syempre palaging tumutok at makinig lalong-lalo na po sa ating mga kaibigan sa media din na kumbaga nagbibigay ng mga balanse na pagre-report at syempre po nagpapahayag ng katotohanan lalong-lalo na po sa mga nangyayari sa ating bansa.
Yun lamang po, maraming salamat. As in, maray na udto po sa Satuya, Agabos.